Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito ngayon ang pag-usapan natin. Amy Marcos, tiklop kay Bagets, Yorme Baste. Okay, so ngayon, ito na nga, tingnan nyo. Maalala po natin, ito yung nakaraan. Diba? So si Baste, bumanat ito kay PBBM na dahil nga sa nagdaramdam siya sa presidente, na paniniwala niya ipapa-aresto ni PBBM because what they were expecting is absolute protection from the president. Diba? And gaya nga sinasabi natin, even President Duterte or former President Duterte, alam niya na hindi niya po ito mapipigilan. There's no way to stop ICC. Lalo na noong 2021, nagsalita ang Supreme Court na meron tayong obligasyon base ho kasi sa Article 127 na nung pinirmahan natin itong, hindi pala, ni-ERAP, itong Rome Statute, isa ron sa mga provisions doon na nakalagay, yung Article 127 ay kahit na kumalas na ang isang member state sa ICC, mananatili pa rin po ang kanilang jurisdiction doon sa mga panahon na ang member state ay bahagi ng ICC. Now, in the case of the Philippines from 2011, November, hanggang nito pong March 2019, yun lang po ang jurisdiction nila. Ang mga kasong kanilang pwedeng hawakan damang, limited lang ito, katulad nung inaakusa kay dating Pangulong Duterte. Yun lang yung mga kaso, like yung crimes against humanity, yung ganyan, dahil nga po sa EJK. Now, nakapagsalita ng hindi kaaya-aya itong si Baste. Ngayon, si Senator Amy Marcos, sa paghahanap niya ng maipapalusot, di ba? Doon sa tanong sa kanya, kung ano po ang naramdaman ninyo nung pinaliguan at hiniluran at ikinula sa mura ang kapatid mo. Kakaloka, pero kinikilig, di ba? Tapos, nung narinig niya yung pangalan ni Baste na pinagre-resign, yun nga, lumapit niya sa akin, di ba? Sabi niya rito, ayan o, nagulat ako nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. And nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsusorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya ha, sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman ang anak na hindi magdadamdam kapag ikukulong mo, BBM po tinutukoy niya dyan, mo yung tatay niya, pati yung ate niya. Diba? Yan. Ibig sabihin, pababayaan ni PBBM na maaresto, maipakulong si VP Sara. Pareho sila ni Harry Roque ngayon, nadawit na yan. Dahil lang nagsalita sila sa kanyas daw. So ito, sumagot ngayon itong si Baste. Okay? Sabi niya, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Bakit ko sa drama sa media? Naghahanap siya ng ipapalusot niya kung ano ang sa tanong, ano bang naramdaman niya nung pinaliguan at ikinulat na ng bonggang-bongga ng mga Duterte etong si PBBM. Ang sagot lang niya sa kakaloka, tapos ibinilibag niya palusot si Baste. Na personal na nag-sorry sa kanya, hindi naman po binabawi ni Baste. Okay, personal na pagsusorry sa kanya because narinig niya kung ano yung masakit na mga salita na binitiwan. Okay, sabi niya rito ni Baste, humingi ako ng tawa dahil naaawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Ibig sabihin, sa mga kalokohan mo. Pinalampas kita minsan, pero nag-iingay ka pa rin. And like what I have said sa previous vlog natin, ito po ay may malalim na ibig sabihin. Ito po ay isang warning. Warning po ito. Pinalampas kita minsan, pero, diba? Paulit-ulit ka pa rin, makulit ka pa rin. Yan. Nag-iingay ka pa rin, sabi niya ni Baste. Now, ang latest ay eto na. Sabi ni Super Ate,
Nagkausap na kami, okay na. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento. At sa kaguluhan ngayon, ito na naman yung excuse niya, hanap na naman siya ng palusot. Di ba? Ay, naku, hindi na ako basta-basta magkukwento. So, konektado pa rin itong Tibaste. At sa kaguluhan ngayon, ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang may gustong mag-away kami, buti at nagkausap na kami at hindi ko na ikukwento. Okay. Ito naman po naman ang himayin natin. Tingnan niyo ha. Sabi niya, nagkausap na sila, okay na. Yan, hindi na raw siya basta-basta magkukwento. Kanino kaya? Sabi niya, biglang singit nito yung mga nangyayari ngayon. At sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. So ibig niya bang sabihin, si Mayor Baste ang nagbigay ng maling kahulugan? O meron pong someone na nagsusulsul kay Baste at bigyan ng maling kahulugan para sila ay mag-away? Yun ang kanyang pinoportray naman dito. Talagang walang kadala-dala si Super Ate sa pag-i-insinuate. Hindi na lang manahimik dahil hindi na siya nakakatulong. Peste na siya sa administrasyon, sa totoo lang. Sorry sa mga nasasaktan ng mga Marcos loyalist. Pero para sa bansa natin, sakit na po siya sa mata at sa tenga itong pinagagagawa ni Senator Amy Marcos. Trabaho na nga lang niya sa Senado. Sa eleksyon, hindi niya nga tinatapos. Inuupuan lang niya sa sarili niyang komite. Nasikaso pa niya ang pagsira sa kanyang kapatid. Bakit pagbibintangan niya, naghahanap na naman siya ng mabibintangang iba rito? Di ba? Na merong nagpapaaway sa kanila. Sa rin sinasabi niya, lagi na meron daw na mga kalaban nila nagpapaaway sa kanila, sa mga Marcos at sa mga Duterte. Masyado niya hong minamaliit kasi na etong mga Duterte at etong mga Marcos, kabilang siya, ay tawag dyan na tumatanggap na lamang ng mga kwento na nakakaapekto sa kanila. So ganun kababaw ang tingin niya sa mga Duterte. Kaya po naman, binara siya nung nakaraan nito ni Mayor Baste. Diba? It is understandable na may mag-rant talaga kung magulang mo, ate mo ay makukulong ng ganon. Diba? It is understandable. So, hindi man natin gustong marinig yun. Hindi man natin gusto yung sinabi para sa ating presidente. Pero, kailangan bukas ang isipan natin, put ourselves into his shoe. Ang talagang hindi lang po katanggap-tanggap dito, ang bastos na pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Yung pagmumura niya sa mga Pilipino at the time at yung pagmumura niya sa presidente. Dahil sa tindi ng nervyos niya sa ICC. Okay. Ngayon, meron naman ditong paliwanag sa nakaraan, itong kanyang Juwari-Juwari Wap. Si Daryl Yap ang magiging niyang Julalay. Sabi niya, I don't think may gustong palabasin. Ito yung taga-hilot. Minsan taga-gatong. I don't think may gustong palabasin si Senator Amy sa pagkukwento. Chinika, di ko kaya yung style ito. I don't think may gustong palabasin si Senator Amy sa pagkukwento. Chinika niya lang talaga kung nakikinig kayo sa daily live. Ibig sabihin ng chinika. Chinismiss niya lang, gano'n. So, kung nakikinig raw kayo sa daily live ni Joey Cruz. Sabi niya, sinabi ko, nag-sorry as pasintabi. Tama. Kasi nakapagsalita siya roon ng masasakit na salita sa harap ni Senator Amy. Parang, sorry, you have to hear that. Pero hindi sorry na sabi ko yon. O may pagsisisi, hindi ganon. It was a gentleman's gesture, not a retraction nor change of heart. Hello? Well, ito 100% totoo. I agree with this. Okay? Tingin ko pinag-aaway sila ng ilang media o mga kaibigan nilang di kaibigan ng isa't isa. Ito ngayon ang patunayan ninyo. Di ba? Paano nangyari? Anong connection ng ibang tao rito? Mula doon sa sinabi ni Amy na, oo, nag-sorry siya, nag-sorry sa akin, nag-sorry siya, ganon. Di ba? Ano yung bibigyan dito ng masamang pakahulugan
para sila mag-away. Hindi ko magets kung alin doon. Ito yung dapat na linawin nilang maigi ni Amy. Oh, di ba? Ang sabi niya rito, nagulat ako nandun ako sa Davao, bigla nagkaroon ng announcement yung tinawag si Baste. And then yun na nga, nagsalita ng hindi maganda, pinagre-resign ng presidente. Sabi niya, if you do not have compassion to your country, resign. Sabi niya. May mga iba pa siyang sinabi. Pero that was one of the famous line. Sabi niya ngayon, nito ni Amy, and nung nagkita daw sila ni Baste, nagsusorry daw sa kanya. Sabi, pasensya na ha. Pasensya ha. Sorry. Ngayon, nasabi naman niya, naiintindihan ko naman kasi, di ba? Tingnan niyo rito ha. Biglang ililipat na naman niya ito. Sabi niya, naiintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman ang anak na hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay niya, pati yung ate niya. Di ba? Bato naman niya rito sa presidente. Ikukulong mo. Alam nga namang ICC yung anuhin niya rito, tutukuyin. Oh, hindi naman makagagalaw ang ICC rito kung wala naman ang kanyang kapatid. Di ba? So she was targeting her brother, which is the president. At yun ang hindi nagustuhan ni Baste. Kaya po, nabara siya na naman after na magkaroon siya ng isang stern warning mula kay Mayor Baste. Ang tanong ito, saan ang galing ang lakas ng loob ni Baste na warningan si Amy? Sabi niya rito, tigilan mo ako sa paggamit sa jamming mo. Amy, manggagamit ka daw. Sa mga pakulo mo. Huwag mo raw siyang isama. Sabi niya rito, pinalampas kita minsan. Di ba? Anong pinangahawakan nito ni Baste o ng mga Duterte? Sabihin na natin. Kung bakit. Palagay ko nandito na yung sagot Kung ano man ang specific na yon, baka isang araw sumambulat na lang. Diba? At talagang tuluyang ikadurog at ikasira ng political ambition and career nito ni Senator Amy Marcos. Karma ang tawag po dyan. Diba? Warning yan. Bigat niya. At sana naman po, panindigan niya na ang pananahimik. Sinabi niya rito, hindi na raw po siya basta-basta magkukwento. Okay? At sana tigilan na rin po niya ang pag-insinuate ng awayan. Ay nako, Senator Amy Marcos. Diba? So, mabuti na lang po. Eto, sabihin ko sa inyo, hindi ko man nagustuhan yung mga pananalita ni Baste kay PBBM. Pero, naiintindihan ko siya. At natutuwa ako dahil natameme etong si Super Ate. Na sobra na rin po talaga na nagiging pasaway. No, nakakairita na. Sabi nga, super tae na. Di ba? Sabi ni Percival, Ilocano ako pero di boboto yung super tae na yan kahit pa bumalik siya kay PBBM. I bet nakakadala naman na yun, di ba? Jamming is the key. You got it, Ferds. Sino po ba gumagamit ng jamming? And then, may nakarating din naman po sa akin na bali-balita, 2 days daw po, no? Parang 2 days or basta pagkatapos po nung insidente ng January 28, yung pinaliguan ng mura pati ang mga Pilipino, ito daw pong magkapatid ay nasa norte. Sino kaya ang tawag diyan? Sino kaya ang nagdala sa kanila, sa magkapatid? Yung pa kaya yung inaalam pa natin sa mga bugwit, no, na nagsasalita. Bakit nasa norte itong magkakapatid? Sino ang nagdala? At ano ang purpose? Anong ginagawa nila doon? Diba? Yan po ay kung totoo, kung totoo. No? Kaya wala akong maibigay pang detalye sa inyo. Yun lang yung nabalitaan ko. Pero ang kinatutuwa po ng inyong ibang lingkod ngayon, yung pagkakasupalpal dito kay Senator Amy Marcos, nito ni Mayor Baste. Matapos mawarningan at mapaalalahanan na siya po ay namumuro na. At ano po ba yung jamming na tinutukoy niya rito? Okay. Iwan mo natin itong content na to.